Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, nag-live si Pastor Jam, ano? Juicy tayo, ah. Mukhang mapapabilis yung MacBook ko, ah. Anyway, so ito yung live ni Sir Jam Mangusin, ano? Kung ano lang yung maabutan natin, aalatan ko lang to ng 30 minutes. Or kahit 35 minutes. Sige, panoorin natin to mga men. Direct to the point tayo. Sabi ko nga hindi naman ako umaatras. Wala akong, sabi ko nga dala ko sarili ko. Hindi ko kailangan magpa-interview kung kani-kanino. Wala akong pakialam sinong kaaway mo. Wala rin akong pakialam doon sa mga nagsasabi na may napala ako nung panahong masagana siya. FYI po sa mga nagsasabi, wala ako kahit piso. Ako ay magbibigay lang ng short live para makarating sa kanya. Sabi ko nga I'm not afraid on death. Tagal ko nang naririnig yan. At least On death daw. alam ko sa sarili ko kung ano yung tama. Para sa akin, kagaya ng sinabi ko, walang matinong anak na willing ipahiya ang kanyang magulang para sa kanyang personal na interes. Okay. Sabi ko, Correct. Nakamute pala ako. sa akin, by the way, para sa akin, hanggat maaari, yung pag-iingat ko sa magulang ko, medyo ibinibigay ko yun ng buo. Kasi mahal na mahal ko yung magulang ko. Isa pa, sa amin, kung bakit ganun yung kalagayan ng aking magulang, sila ay meron namang mga kasugutang maaayos. Ibig sabihin nun, madalas kasi yung aking tatang nagpupunta yun ng bukid. Hindi kasi siya makakilos ng maayos kapag laging basa yung kanyang panjapak. Ayan. Kaya ganun yung aking tatang. Madalas kasi sa amin daanan ng ulan, daanan ng bagyo. Kaya yung klase ng pamumuhay doon, ganun po. Kasi syempre, probinsya eh. Sa akin, sabi ko nga, walang problema sa akin. Walang problema sa akin, hindi ako kilalanin. Sabi ko nga, kung pwede nga lang mamili ng apelido, ginawa ko na eh. Kung pwede nga lang magpalit ng pangalan dahil sa kahihiyan na inaabot ko eh. See? Yan din na sinabi ko nung dati eh. Kagabi yata yon na talagang apektado sila sa kahihiyan. Kasi nakwento yata sa akin ni Sir Irvlog noon na siya tinanong siya regarding dun sa kuya niya, no, binlock daw siya nung principal na kapatid ni FLM. Kasi parang kapwa teacher niya rin yun eh. Ginawa ko na. Kaya lang wala ho eh. Yung pong mangusin na minana ko sa aking tatang, yun ho talaga yung pangalang paninindigan ko. Kaya lang po, dahil nga sa iilang tao o isang taong gumagawa ho ng kabalbalan sa buhay, damay ho kahit hindi namin ho kamag-anak. Basta mangusin, ano? Ako ay nag-live lang para basagin ko lang yung trip ni FLM. FLM, makinig ka. Sige, uumpisa, iisa lang ako, hahapyaw lang ako. Hahapyaw lang ako. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Hindi po niya kailangan ng caregiver. Caregiver? Sinungaling kasi talaga. Ulitin ko. Wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho,
ang kinukuhanan lang ng caregiver para May inutil. alisado, bedridden. Caregiver. At least meron na akong isang sinasabi. Caregiver. Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ako takot sa'yo. Hindi kasi, feeling ko, ang inaano lang kasi ng kuya mo nun, parang pinoproject kasi ng kuya mo na big time kayo. Kumbaga, siguro, kaya nasabi niya yung caregiver para pagmukain na, kaya lang pangit yung term na caregiver eh. Dapat ang sinabi lang ni Epalem, dapat PA. Ganon, or secretary. Hindi caregiver. Nung narinig ko nga yung caregiver, parang, home for the aged? Para sa akin, mas mapalad lang na hindi mo ako kinikilalang kapatid kasi sabi ko nga, yung dala kong apelido na minsan mong ginamit naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ayan. At least, etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Sabi ko, wala akong pake. Ang hinihiling ko lang talaga doon sa mga basher ni FLM o basher mo, FLM. Huwag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Hindi, actually, aminado ako na may mga bumubuli na rin kay Nanang Remy, lalo na doon sa physical niya na kalagayan, yung sa mata niya. Pero ako, maipapromise ko naman, kung mamimension ko man si Nanang Remy, sisiguraduhin ko naman na makatwiran. At hindi intention na, yun ang maipapangako ko naman kay Pastor Jam. O kaya si Tatang Gilbert. Or kahit sino sa mga kapamilya mo. Kung ma-mention man, hindi para yurakan ng pagkatao, kundi para palitawin lang kung ano yung totoo. Diba? Yun ang yun ang maipapangako ko. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulugulo mo. Yun ang totoo. Nananahimik yung buhay nila, pupunta ka doon, magyayabang ka, wala akong pakialam sa kayabangan mo kahit na ikaw ang pinakahari ng Yabang. kayabangan. Wala akong problema, walang problema. Hari ng kayabang. Pero yung problema, yung nananahimik na buhay ng magulang ko, sabihin mo nang hindi ako kinikilala, okay lang. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. Mukhang Ganun ko. mukhang may tampo din siya, Parang may pinag-awayan siguro sila. Tapos na-mention niya kasi sa post niya na mas pinili daw si FLM. Siguro, ini-insist, ito, theory ko lang naman, Dahil nasabi niya siguro nagkaroon sila ng gap ng nanay niya. Yung, alam niyo na, siguro, pinipili, wag niyo nang anuhin yan si kuya. Siyempre, yung nanay naman, ina naman yun Kahit ba naman ganun yung kuya mo, hindi rin naman kasi matitiis ng nanay mo yun. 'Di ba? Siguro yun ang misunderstanding na meron. Pero I'm so sure, si Nanang Remy, parehas naman kayo mahal nun. Siguro ang gusto mo lang talaga, totally na wag nang pakialaman yung kuya mo. Kamahal yung magulang ko kahit hindi ako binigyan ng importansya bilang ako. Okay lang yun. Ayan Isan ko na Doon sa sinasabi ho ni FLM na may caregiver ang nanay ko, ang nanang ko, hindi pa ho bedridden ang nanang ko. Caregiver. Siya ho ay malakas pa. Ang nanang ko ay may kakayanan pang makatayo sa kanyang mga bisig, sa kanyang mga paa. Hindi ho niya kailangan ng caregiver. At ang sabi ko ho sa sarili ko, kung sakaling wala ng kakayanan yung magulang ko, ako ang mag-aalaga. Kasi ganun ko po kamahal yung nanang ko. Maliwanag yun. Pero dahil sa
kahambugan ni Epal M, sabihin ba naman niya na may caregiver ang nanang ko, 2,400 ang sweldo araw-araw, isa hong kasinungalingan yun. Ako hong magsasabi. Isa 2,400. Pwede mag-apply? Ako na lang. Uy, ako, may lisensya ako ng nurse. Pwede ako doon. 2,400? Isang araw? Basta magpapatuloy pa rin ako mag-vlog antay sa kuya mo. Malakas pa naman yung nanay nito eh. Siguro, ang gagawin ko lang kay Nanang Remy, kwento-kwentuhan lang kami sa bukid. Diba? Ano po ba yung mga libangan nyo dito sa bukid? 2,400 isang araw? Pwede na yun. Baka pakainin pa ako ni Nanang ng dun eh. Yung mga luto-luto niya doon, yung mga inabraw na saluyot, yung mga ganon. Diba, Ilocano ganon, diba? Nanay ko Ilocano din kasi eh. Mahilig yun, yung parang pakbit na, na madudulas. tahong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2,400 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Isa yun. 2,400 isang Pale, araw. makinig ka. Sabi ko nga wag mo akong umpisahan. Kaya kong tapusin. Ano? Ayos? Mahaba ang pasensya ko kasi may iniisip akong mga taong ayoko nasasaktan. Pero dahil sa sinimulan mo, sige. Pero sa totoo lang, dapat kasi talaga kalusin nyo na yung kapatid nyo eh. Diba? Kalusin na hindi yung hindi yung sasaktan nyo ng physically, yung nyo lang, parang gisingin nyo na talaga bago mahuli ang lahat. Lalo na si Tatang Gilbert or si Nanang Remy. Alam nyo na may ginagawang mali na yung anak nyo, kapatid nyo eh. Dapat kayo na rin mismo ang dyan eh. Ang kumalos dyan eh. Yung magsalita na talagang hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Kasi papapatay niya yung magulang niya pagka nagsalita si Nanang Remy? Si Tatang Gilbert? Nasa inyo yung power eh. Kung iba kasi yung magsasalita dyan, syempre, itatanggi yun. Ibang tao yun eh. Paano kung kayo na mismo na Ito magandang na to eh. Maganda na tong nasimulan mo eh. Diba? Walang problema kahit saan tayo umabot. Handa ako dyan. Kasi sabi ko nga, tinatanggap ko lahat ng batikos ng maraming tao. Tinatanggap ko lahat ng kahihiyan hanggat kaya ko pang manahimik. Pero sabi mo nga, hindi mo ako kinikilalang kapatid, okay lang yun. Walang problema doon. Mas masaya nga yung buhay ko na noon. Kasi naging independent naman ako eh. Kaso, Oo nga, parang ganda ng buhay niya, sa kaganap, dekotse na siya ngayon eh. kahit yung sarili kong ministry na damay, nasira dahil saan? Dahil sa'yo. Palang yan ha? Ayan. Kaya maliwanag yung sinabi ko. Walang caregiver ang nanang ko dahil ang nanang ko malakas pa. May iba pa ba sasabihin to? Makukuha ko at mamanahin ko sa magulang ko. Okay ako doon. Nga. Ang nanang ko, maayos pa ko. At kahit ganun pa man, na dumadaan sa mga karamdaman, nagagawan ho namin ng solusyon. Namin. Sinong namin? Yung ilan ko lang pong mga kapatid na kasama ko. Pangalawa, yung sinasabi mong nagpapadala, Nagkasakit pala ang nanay mo, Tito Norman. Di mo man lang, mas busy ka pa sa ibang tao. Pero swerte ka pa rin, tinanggap ka pa rin ng nanay mo. Diba? Ganyan ka kamahal ng nanay mo. Nako, pahalagahan mo yan, napakaswerte mo. Kahit may edad na yung mga magulang mo, ganyan pa kalakas. Diba? Diba, milyones ang dumaan sa kamay mo? Kung ang ginawa mo doon,
Kahit hinongkong mo man lang sana sila nanang at tatang Gilbert. Kasama yung mga anak mo. 'Di ba? At least kahit papaano may nasabi ka na nagawa mo sa magulang mong mapasaya sila. Yung principal, kasinungalingan. Oh, sabi ko sa'yo, Wait. dahil nga doon sa kaganapan, kahit yung sarili kong ministry na damay, nasira dahil saan? Dahil sa'yo. Sa palang yan ha, ayan. Kaya maliwanag yung sinabi ko. Walang caregiver ang nanang ko dahil ang nanang ko malakas pa. Ang nanang ko, maayos pa ho. At kahit ganun pa man, na dumadaan sa mga karamdaman, nagagawan ho namin ng solusyon. Namin. Sinong namin? Yung ilan ko lang pong mga kapatid na Ikaw kasama pala ko. kasali O, pangalawa, yung sinasabi mong nagpapadala, yung principal, Mm. kasinungalingan. O, sabi ko sa'yo, wala akong katotohanan na yung kapatid kong principal nagpapadala. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit yun. Dalawa na ha. Sabi ko nga, hahapyaw ako ng konti. Sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away for the sake of popularity. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Ano yun? Galit din kay, may gap din si Sir Gilbert. Si Sir Gilbert yung principal, di ba? Gilbert Jr. For the sake of earning. Wala akong pake. Dahil kaya kong magtrabaho. Dahil noon pa, nagsusumikap na ako sa sarili ko na hindi dumepende sa makukuha ko at mamanahin ko sa magulang ko. Okay ako doon. Ayan ha. O, pangalawa yon. Pangatlo. Buwan-buwan nagpapadala yung principal. Sorry. Yun to. Next. Dalawa lang muna. Oh. Hahapyawan ko lang muna. Kasi sabi ko nga total. Okay yan. At least may aabangan pa kami. Sabi mo nga, di mo ako kinikilala, wala kang kapatid, okay lang yun. Mas mainam sa akin ang walang kapatid na Epal M. Yun totoo. Meron pa bang ibang revelation dito? Si Nanay Susan Broiler ay nagsabi dahil ganun niya sinusuportahan noon ang isang Epal M. Ang sabi niya, susuporta ako hanggang kaya ko. Uulitin ko, I'm not asking for my personal need. I would talk to the people because I want to do something to help. May English pa neto eh. Pero sa totoo lang, Sir Jerome pa ang tawag namin sa iyo eh. Kasi iba-iba ka rin ng pangalan eh. Sir Jam. Ano ka rin eh, kasama ka rin sa pagsisinungaling eh. Dati eh, di ba? Help. Maliwanag po yun. Nasabihan siya ni Susan Broiler siguro. Ayan. Na, So, kaya sinasabi ko, I know Nanay Susan Broiler, I meet Nanay Susan Broiler personally, and I have the full conversation, black and white, since in the beginning. Kaya doon sa mga nagsasabi na humihingi ako for my sake, no. Nagpaparinig lang. At least, Hindi, sinasabi ko po sa inyo. hindi siya nanghihingi, nagpaparinig lang. Kaya, sa akin, Kasi wala gano'n naman ang kahit di naman si FLM, tinatanggi niya rin naman na nanghihingi siya eh. Nagpaparinig lang. Diba? Yan mga style namin, paparinig eh. akong itinago ever since. Kaya doon sa mga nagsasabi, nanghingi ka daw, nanghingi ako ng tulong for the sake na akala ko tama yung sinusuportahan ko, mali. So, Next. sanang naibabalandara ho yung kalagayan ng aking magulang.
ng caregiver, pick and right choose of saying na okay lang yan, hindi po. Kaya ganun lang kasimple. Kaya at kung mapapanood mo to, Epal M, dalawa pa lang to. Sabi ko nga I'm not afraid on what I am doing. Anyway, paulit-ulit na rin lang naman sinasabi ni Pastor Jam. I don't know, meron pa ba siyang ibang sinabi dyan na hindi natin natalakay? So malinaw dito na talagang nung time na nandun si FLM dun sa nagsinungaling talaga siya. Kasi no-brainer naman na yun. Kahit naman saan tayo makapunta, alam naman natin yan na parang magkakasakit yan pag nagsabi ng totoo. Pangangailangan na ng katawan niya na na magsinungaling talaga. Wala na tayong aasahan diyan. Kaya yung mga pinagsasabi niya doon, kaya nga lang ang pinaka big deal kasi doon sa nangyari, yung sinentro niya pa yung mga magulang niya doon sa kontrobersiya. Alam naman natin na marami sa kanyang galit at marami din namang hindi rin naman nag-iisip. Madadamay talaga yung dalawang matanda at kawawa naman, 'di ba? Pero katulad ng sinabi ko kanina, ako, may pangangako ko, hindi ko naman aanuhin yung mga matatanda. Wala namang problema doon. Kaya lang, syempre, hindi pwedeng hindi kasi ma-mention sila kasi part sila neto Kayo, pamilya nyo, part kayo nung nung mess. Lalo na ikaw, kasama ka dati Kaya lang, ang mapapangako ko lang, kung ma-mention ko man ang isa sa magulang mo, at isa sa mga kapatid mo, i-make sure ko na may kabuluhan yon kung bakit ko sila mababanggit. Pero kung babanggitin sila for the sake na pagtawanan lang or sige, you have my word. Hindi ko gagawin yon. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa live ni Pastor Jam? Comment nga po kayo sa baba. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.